Patay ang isang police captain sa Maguindanao matapos pagtulungang pagbabarilin ng mga magkakaanak na suspect. Sumuko ang dalawa sa mga namaril na napag-alamang mga pulis din. At yan po ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Makikita ang isang naka-uniformeng pulis na may hinahabol sa Poblasyon 2 parang Maguindanao. Pero na-corner siya ng mga kasamahan nito at pinagtulungan siyang pagbabarilin. Kahit nakadapa na ang pulis, pinagbabaril pa rin siya. Ang nasawing pulis, kinilalang si Police Captain Roland Moralde. Nangyari ito kahapon at ang mga suspect magkakamag-anak. Ayon sa hepe ng parang pulis, unang sinita ni Moralde ang isang magbubuko na meron daw sukbit na baril. Nakita lang ng tropa natin na may baril siya. So by chance, nanaig yung kanyang pagiging pulis na sitahin. Pumasok ang magbubuko sa compound ng kamag-anak at doon binaril ang pulis ng isang kamag-anak ng sinita. Kaya si Moralde hinabol naman ang bumaril sa kanya. Ito na ang nakunan sa CCTV na tulong-tulong na pagbaril sa kanya ng iba pang kamag-anak ng magbubuko. Gumamit pa raw ang mga gunman ng M16. Patawid siya, pero na pala na siya, parang unconscious na, marami na siyang tamang sa likod. Kinakarinig na sila ng putok, nag-react na sila kasi it's about wala pa nga 15 meters yung layo doon sa bahay ng mga suspects. Naitawag pa ni Moralde sa kanyang hepe ang insidente bago ang barilan. May kasama ka ba? Tinanong ko siya, may kasama ka ba? Sabi niya, yes sir, may kasama ako. Sige, banat. Kung wala, sabi ko, papuntahin ko dyan yung alert team ko. Lumabas na dalawa sa mga bumaril kay Moralde, mga pulis din. Sumuko na sila sa pulisya. Na-recover din ang M16 na ginamit nila sa pamamaril. Sa pahayag ni PNP Chief General Romer Francisco Marbil, sinabi niyang masusi raw iimbestigahan ang pangyayari. Nalulungkot man, saludo raw ang mga kasamahan ni Captain Moraldes pinamalas niyang tapang. Inihahanda naman ang reklamong murder laban sa dalawang suspect na sumuko na at sa tatlong iba pa na at large pa rin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Muling naitala sa Dagupan sa Pangasinan ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayong araw na 47 degrees Celsius. Ang init posibleng mauwi sa pag-overheat ng mga gadget na mahalaga pa naman sa mga online class at work from home. Ang ilang mga tip para maiwasan yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Dahil natuyo ang mga source ng tubig sa mga campus ng Quirino State University, hanggang May 17 na asynchronous muna ang kanilang mga klase. Hindi naman natutuyo yan dati. Pero ngayon, wala ng tubig. Yung effect ng init, El Nino. Suspendido rin ang face-to-face classes ng 9 na taong gulang na si Spark. Kaya sa bahay inaaral ang mga pinapadalang educational materials ng kanyang teacher. Tablet ang gamit niya na kung minsan ay umiinit. Hindi naman po siya hindi mahawakan, pero mas mainit na po sa normal. Turn off ko na lang po, tapos laro na lang po ako ng room, pero hindi po sa cellphone. Check ko from time to time kung hindi na po mainit. Nagsisend po si teacher ng mga activities po na gagawin nila sa lahat ng subjects. Pag related po sa school, depende po kung gaano kahaba yung sinisend ni teacher na dapat nilang gawin. Tapos pinapatapos po namin sa kanya yung mga activities. And then yan, hihirit siya na kung pwede siyang mag-online game. Ina-allowed po namin siya mga 2 hours. Ayon sa IT expert na si Art Samaniego, parang tao ring naiinitan ang mga gadget. Depende sa kalidad, merong mas mabilis mag-init o higit pa. Pag nagsimula na itong maghang, pagkatapos naramdaman mo nakakaiba yung pagbagal niya, isa sa mga reasons niyan, nag-o-overheat na siya. Yung mga mumurahing cellphone, pag chinarge mo yan, tuloy-tuloy pa rin kahit fully charged na siya, meron pa rin power. Kaya delikado to, pag nag-overheat siya, pwedeng sumabog yung mga telepono. May mga cellphone din kapag nabilad sa init ay kusang humihinto ang function at nagbibigay ng babala na kailangan muna nitong mag-cool down bago ito magamit. Yung direct sunlight, killer talaga yan ng mga electronics. Pwedeng i-off mo muna o pwedeng pagpahingahin mo muna. Tanggalin mo yung mga casing. Kasi pag may casing ka, gaya nito, pwede siyang mag-cause ng heat. Diskarte naman ng isang call center agent na work from home,
pagpapahangin ng 2 electric fan sa laptop na mahigit 8 oras niyang ginagamit sa isang araw. Nakapatong din ito sa stand o bracket para hindi masyadong uminit. Tamang diskarte raw ito ayon kay Samaniego dahil umiinit ang battery at CPU ng laptop. Aabot sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init sa bansa ngayong araw na naitala na naman sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Cagayan nga, bumaba ang level ng Cagayan River dahil sa init. Sa Ilocos Norte naman, apektado na ng init ang produksyon ng mangga. Maliliit yung bunga ng mangga, kaya maraming nire-reject. 25 pesos ang bentahan kada kilo mula sa dating 50 pesos dahil mas mababa ang kalidad ng mangga. Gagawin na lang daw nila itong dried mango at mango wine. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Maituturing ng krisis ang hacking ayon sa isang grupo kung apektado pati mga ahensya ng gobyerno. Sabi ng DICT, karamihan ay napipigilan pero aminado silang kailangang dagdagan ang kanilang mga tauhan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 5 taon mula ng mahak, hindi pa rin nababawi ni Angelica Cruz ang kanyang social media account. Nagulat na lang ako, may mga pinopost na iba sa Facebook ko, hindi ko na rin siya ma-open. Sa computer shop lang siya nagfe-Facebook noon. Kaya may sinisiguro na siya ngayon bukod sa di pag-share ng password. Kapag nag-online ka sa isang cellphone or computer, madidelete mo rin po yung history. Huwag pong pagkakatiwalaan, naiiwan mo yung account mo doon. Pero pati mga ahensya ng pamahalaan, nahahack din. Bagay na maituturing umunong krisis ayon sa grupong Digital Pinoys. Sagot ng Department of Information and Communications Technology, karamihan ay napipigilan nila. It does not mean na lahat yun is successful doon sa kanilang attacks and breaches. Yung mga attacks na yun, probably 10% success. We still do actions for it to be remediated as well. Kulang din daw ng 200 ang 6 na pulang na tauhan ng kanilang Cybersecurity Bureau. Malayo yan kumpara sa ibang bansa tulad sa Singapore na may 800 cybersecurity experts o sa Myanmar na may 400. Para makarecruit, may taunang Hack4Gov ang DICT kung saan iba-ibang teams ng mga universidad ang nagpapagalingan sa cybersecurity tulad ng paglaban sa hacking. The government needs skilled individuals who will combat cyber threats and ensure the safety of our kababayan. Future cybersecurity professional, this is a great field or great pool of people na makakatulong. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy and grateful si reigning Miss Universe Shanice Palacios sa kauna-unahang pagbisita niya rito sa Pinas. Ano kaya ang mga gusto niyang subukan? Alamin sa one-on-one interview ni Von Aquino. The reigning Miss Universe Shanice Palacios of Nicaragua is here. Sa one-on-one interview ng GMA Integrated News sa kanya, sinabi niyang happy and at home na raw siya sa Pilipinas, na isa sa mga Asian countries na kasama sa kanyang tour. Mabuhay, Philippines! Well, I'm so happy to be here, so excited to share with all of you. It's a new experience to me because it's the first time visiting Philippines, but I feel so happy because it's like Latino. You look like Latino and you are, for me, the Latinos in Asia. Bukod sa magagandang beach sa Pilipinas, nais din daw niyang pumunta sa mga historical sites tulad ng Intramuros. I want to visit them for the history that you have. Is the colonized by Spain, so I love to learn more about the cultures, and I hope to visit and visit a different place that you have and here in Philippines. Sa kanyang 5 buwan bilang Miss Universe, marami na raw natutuhan si Shanice. Every single day is a new opportunity to be better, to grow in every single morning, growing by you, for yourself, for your people, for the young girls looking at you on the internet.
ang legacy na nais daw niyang iwan at ang mensahe niya sa mga kababaihan. I break a barrier. I'm the first woman that I won in Central America and in my country. And it's that example that we're gonna show on the next delegates who want to be part of the platform. That you can do the same that I did. You can believe and you work hard in your dreams, and the dreams come true like me. Nagkita na raw silang muli ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Nagpasalamat din si Shanice sa pagsuporta ng Filipino fans. At dahil interesado rin daw si Shanice na matutuhan ang ating lengguwahe, nagpaturo pa siya sa akin ng Tagalog. How can I say I love you, everyone? Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Kapuso. Kapuso. Wow, thank you so much. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok 24 oras. Sinasaktan na nga, pinaalis pa ng anak sa sariling bahay ang isang lola sa Cavite. Kaya sa labas siya natutulog, katabi ng mga aso. Ang resibo sa aking pagtutok. Isang senior citizen sa Cavite nagtamo ng pasa at paso sa katawan at bukol sa mukha. Pagsisiwalat ng ana ni Nanay Edeng na si Nora ang nasa likod daw ng nangyari sa matanda. Ang mismong bunsong kapatid ni Nora na si Tetet at pamilya nito. Ano nangyari sa ulo mo? Hindi ko alam kung hihin pumalo. Ate Nora, ano ba yung nakikita ko namin yan? Tinanong ko po ang nanay ko kung paano ang nasa ulo niya. Ang sabi niya po sa akin, hindi niya alam kung nadulas siya o may pumalo. Dahil sa insidente, lumakas daw ang kutob ni Nora na napapabayaan na ng bunso nilang kapatid ang kanilang Nanay Edeng sa kanyang sariling tahanan. Nakikitira sa bahay ng kanilang Nanay Edeng ang kanilang bunso na si Tetet. Sana inalagaan niyo mabuti. Kung hindi man ninyo maalagaan na pagkaan o ano, hindi, humihingi naman si nanay sa akin. Kasi po, kaya hindi na ako napasok kasi nga po, may gap na kami ng kapatid ko. Kaya naman itong April 19, kasama ang resibo, dumulog si Nora sa barangay San Manuel 1 para magpatulong na makita ang kalagayan ng bahay ni Nanay Edeng. Nang makapasok, tumambad ang maruming higaan ni Nanay Edeng na nasa labas na ng bahay at katabi ng mga alagang aso. Sa sitwasyon po kasi nung matanda, kumbaga hindi komportable po kasi, di ba? Maya-maya pa, humarap na si Tetet. Ito kay nanay, wag na, kasi buhay pa siya eh. Iba na ngayon ang sitwasyon ni nanay. Yung apo ko, tsaka yung anak ko, palalayasin. Diyan naman sila eh. Hindi. Lilipat na lang po sila. Saan nilipat ko? Pinaka? Maibalik pa kaya kay Nanay Edeng ang kanyang tahanan? At paano nga ba nagkapasa at bukol ang matanda? Abangan ng aking buong report sa resibo ngayong linggo, May 5, 2024. Alas 5 ng hapon sa GMA 7. Bangkay nang natagpuan ang isang lalaki na ilang araw nang hinahanap ng mga katrabaho matapos mag-sick leave. Pero hindi lang siya ang dinatnang naagnas sa bahay, kundi pati ang kanyang tiyahin. Nakatutok si Katrina Son. Napasugod sa bahay na ito ang mga tanod at safety officer ng Barangay Greater Lagros sa Quezon City. Ang isa kasi sa mga nakatira rito, nag-sick leave sa trabaho at April 25 pa huling nakausap ng mga kaibigan. Hindi nag-report ng mga succeeding days. Kaya humingi ng tulong dito sa barangay na baka pwedeng puntahan sa bahay. Pero walang sumagot sa ilang beses na pagkatok ng mga rumespondeng tauhan ng barangay kaya binuksan na ang gate. Mula sa bintana ay nasilip ang sitwasyon sa loob ng bahay at may umaalingasaw na raw na masangsang na amoy. Dinatnan nilang nakahiga sa sofa sa sala ang lalaking hinahanap ng mga kaibigan na edad 37. Naaagdas na siya, gayon din ang tiyahing 72 anyos na dinatnan namang nakadapa sa sahig sa kwarto. As per SOCO, mas matagal na una yung lalaki, yung bata. Kasi mas decompose na siya. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Nananawagan din sila sa mga kaanak ng magtiyahin na makipag-ugnayan para ma-autopsy ang mga bangkay at malaman ang kanilang ikinamatay. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Talaga namang super nanay ang ilang nakilala namin
sa San Simon sa Pampanga na tuluyang kayod para sa pamilya. Kaya ngayong papalapit na ang Mother's Day, may regalo sa kanila ang GMA Kapuso Foundation. Pagmamasilya at pagbabarnis ng mga upuan at kamang gawa sa kahoy ang ikinabubuhay ni Mary. Para maiuwi ng buo ang kitang 150 to 200 pesos kada muebles, siya ang naglalako nito. Lamesa! Sakay ng kolong-kolong, umaabot raw siya hanggang Ilocos Sur. Sobrang dami namin vendor dito. Hindi po pwede na hindi ka lumayo. Pumalas kami ng tulog yung mga bata. Uwi ka walang benta. Hindi walang may pagkain. Kung kumain na yung anak mo, hindi pa. Si Agnes tinitiis ang matapang na amoy ng barnis at alikabok mula sa kahoy para matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Masakit po sa ilong, pag hindi wala kang takip, uubuhin ka doon, magkakahika ka pa. Kaya lang tinitiis lang namin yun. To wear double mask po para maiwasan ang pag-inhale ng mga dust particles at saka yung amoy ng barnis ay mabawasan. Kaya bilang maagang pagdiriwang ng Mother's Day, day off muna sa pagbabanat ng buto ang 142 nanay mula sa San Simon, kabilang sina Mary at Agnes. Nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation at Ace Hub Medical Diagnostic Laboratory ng libreng pap smear at breast examination. Para malaman kung may abnormal cells po sa kwelyo ng matres para kung sakali po, ma-prevent po natin ang pagkakaroon ng cervical cancer. It's very important to do these medical missions dahil di ganun kamura yung mga medical exams. Binigyan rin natin sila ng mga grocery packs, hygiene kits at vitamins. May appliances din galing sa Hanabishi. At para sa kanilang new look, may palibreng gupit pa. Malaking tulong po sa amin. Naginhawahan din po ako sa amin. Yun ang pinaka-res ng katawan ko. Kung sulit at sarap lang naman ang usapan, hindi pa huli riyan ang sikat sa ating mga Pinoy na pares. Ang ilan nagsimula bilang food cart pero napalago dahil sa kapares na diskarte. Matakam sa summer kabuhayang tinutukan ni Bernadette Reyes. Blockbuster ang pila sa parisan ito sa Quezon City. Sa halagang 120 pesos lang kasi, meron ka ng pares, unli sabaw, unli taba at unli rice, may soft drinks at itlog pa. Malinamnam din yung mga lahat ng karne nila and then juicy. Bukod sa kanilang pares, mami at bagnet, pinipilahan din dito ang kanilang overload na talaga namang loaded na mga laman gaya ng karne ng baka, balat ng baka, chicharong bulaklak, bagnet at ang putok-batok na bone marrow. Sino mag-aakalang ang kainang dinadagsa ngayon, nagsimula lang noon bilang simpleng food cart. Dahan-dahan po kami nakilala dito dahil siguro nabibigay namin yung maayos na pwesto, malinis, nakakabusog na pagkain. Dinadaan na lang po namin to sa sa dami ng customer po. Yung late po kasi ng kita, pag naipon po ito, malaki rin po ito. Sa food cart din nagsimula ang paresan na ito sa G. Tuazon sa Maynila. Panlaban ng kanilang budget pares na sa halagang 65 pesos, only rice na. Perfect sa mga nagtitipid gaya ng estudyanteng si Jens. Yung lasa po talaga nag-stand out sa akin. Masarap po siya yung sa bawang and even yung sa sili po na nilalagay. Nagsimula siya sa food cart lang eh. Tapos ngayon medyo nag-up yung ano niya, naglagay na rin ng ibang branch. So bali ang branch nila ay 4 na. Kung papabaan ng presyo, lalaban din ang pares food cart na ito na 55 pesos lang ang kada order. Di lang masarap, marami pa yung serving nila tapos mura. Lalong nakakabusog sa inspirasyon ng kwento ng may-ari na nang matigil sa pamamasada ay namasukan sa parisan hanggang sa magtayo ng sarili gamit lang ang mahigit 2,000 pisong puhunan. Noong umpisa po, mga 2.5. Ngayon, namumunan na po kami 35K. 4 na brands.
News. Ngayon, meron na siyang 2 branch at 3 pares food cart. May mga kamag-anak, meron din po kaming mga kasama na walang trabaho, tinutulungan din namin. Ang binabalik-balikang sangkap naman ng Mami Pares cart na ito sa Barangay Guadalupe, Cebu City, nilagang baka, beef stock, mami at ang bantog na chicharon. 55 pesos lang ang regular at 80 pesos ang special. 2,000 pesos lang ang puhunan na sinimula noong pandemya. Na ako'y work niya, na drop siya tungod sa kalisod, then sige may gunahon na kung unsay among makuan kay gamay raman jud kayong fund na mo nga nahibilin para mahuglag survival ko ana lang jud, so nakanahon na mi kanang magsugod lang sa aming cart. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatuto 24 oras.